Isang binata ang na-diagnose ng malubhang sakit na unti-unting pumapatay sa kanya. Tanging takas niya mula sa malupit na katotohanan ay isang laro na nilalaro niya araw at gabi, Eternal Nations, hanggang sa siya'y pumanaw. Ngunit sa halip na tuluyang mamatay, nagising siya sa mismong mundo ng larong iyon. Wala siyang kapangyarihan, walang estado, ngayon ay nakakulong na sa mundong dating naging takas niya. Ang kwento ay umiikot kay Takuto, isang mahilig sa strategy game na Eternal Nations. Kahit nasa ospital at bedridden, nilalaro niya ito araw-araw, at doon siya namatay. Ngunit ilang segundo lamang, nagising siya sa isang gubat, nakaupo sa trono ng isang sinaunang lugar. Una niyang napansin ang sariwang hangin. May lumapit na babae, isang elven na si Atu, isang karakter mula sa laro. Tinawag siya nitong Kagan Oohan, at kinilala bilang hari ng Minagra, isang nasyong pinamumunuan niya dati sa laro. Nalilito si Takuto kung paano nalalaman ni Atu ang mga bagay na ito, tila alam ni Atu ang lahat ng ginawa niya sa laro. Ayon kay Atu, si Takuto ang kauna-unahang player na nagtagumpay sa Nightmare difficulty gamit ang Minagra, ang pinakamahirap na sibilisasyon. Dahil dito, siya ay itinuturing na legendary player. Sinabi ni Atu na naaalala niya lahat ng tagumpay at pagkatalo nila, pati ang bawat salitang sinabi niya habang naglalaro. Dahil dito, naantig si Takuto. Gusto ni Atu na magsimula silang muli, magtayo ng bagong imperyo na sila lang dalawa ang titira. Tinanggap ito ni Takuto. Sa kanilang roleplay, ipinahayag ni Atu na mula sa araw na iyon, ang kanyang isipan, katawan, at kaluluwa ay para kay Takuto. Medyo nakakahiya ang eksena pero sumakay na rin si Takuto sa biro. Pinangalanan nilang muli ang imperyo bilang Minagra, ang pinakamasamang imperyo sa mundo. Unang hakbang nila. Magkubli mula sa iba, tulad ng dati nilang playstyle. Gumamit si Takuto ng 100 magic points para mag-summon ng scout, isang malahiganting insekto, para magrekisa sa paligid. 200 lang ang kabuuang magic power niya, kaya pinag-isipan niya kung base o warrior ang susunod. Ngunit kulang pa siya para sa mandirigma. Si Atu, bagaman hero unit, ay may power level pa lang na 3. Nalaman nila mula sa scout na puro kagubatan ang paligid, perpekto para sa pagtatayo ng base. Ngunit walang hayop o pagkain. Kaya pinalawak pa nila ang saklaw ng pag-iimbestiga. Nalungkot si Atu na wala siyang naitutulong, ngunit pinasaya siya ni Takuto sa pagsasabing sapat na ang presensya niya. Habang nasa gubat, nadiskubre nila na may kampo ng Dark Elves. Ayaw ni Takuto makipagsagupaan, kaya nagplano siyang manmana na lang muna. Ngunit biglang dumating ang 3 Dark Elves, at nahuli sila sa akto. Ang Dark Elves ay hindi pala kaaway, sila ay itinaboy mula sa kanilang lungsod at nagtago sa gubat kasama ang mga bata. Gutom na gutom sila. Ang kanilang pinuno, si Captain Guy, ay lumuhad sa harap ni Takuto at Atu. Ipinaliwanag niya ang kanilang kalagayan, walang pagkain, pagod, at desperado. Sa halip na digmaan, binigyan sila ni Takuto ng mga prutas, mansanas, peras, at marami pa. Hindi pa nakikita ng mga Dark Elf ang mga ganitong pagkain. Si Guy ay hindi makapaniwala, at naging emosyonal. Binalik nila ang pagkain sa kampo, at ang mga bata ay naligtas. Habang binabantayan ng apoy sa gabi, kinausap ni Elder Moulter si Guy. Tinatanong kung sino ang nagbibigay ng pagkain. Ayon kay Guy, isang alamat ang kanilang nakasalubong sa kagubatan. Ikinwento niya ang tungkol kay Takuto. Nagduda si Moulter, ang hari ng pagkawasak,
ay hindi nagbibigay ng libre. Ngunit pinaninindigan ni Guy na ginawa ito ni Takuto nang walang hinihinging kapalit. Sa kabilang dako, galit si Ato kay Takuto sa paggamit ng mana para sa iba. Pinagalitan siya, ngunit pinayapan ni Takuto na hindi niya kayang mabuhay sa mundong iyon kung wala si Ato. Nagbiruan silang dalawa hanggang dumating muli ang scout na may ulat. Ano ang misyon talaga ni Takuto sa mundong ito? At mabubuhay ba silang dalawa?